So, bago po natin pag-usapan yung nangyayari sa Leyte, I think natutunan natin ngayon na importante na yung mga i-elect nating senador aligns with our values. O kaya gusto ko lang din pong sabihin, if by some miracle manalo po tayo dyan sa Senado, number 27, Mark Gamboa, I will vote yes to rejoin the ICC. Importante po na meron tayong safeguard kung sakaling in the future magkaroon po tayo ng leader na genocidal o kaya mag-commit ng crimes against humanity. So I will vote yes to rejoin the ICC if elected senator, diba? Kung magkahimala, diba? Pero anyway, ito, pag-usapan natin. 3 membro ng alyansa ng Bagong Pilipinas, Tres Marias, ang hindi sumipot doon po sa rally sa Leyte. Nangyari ngayon, yung Leyte, baluarte yan ng Marcos Romualdez clan. Taga dyan ang kanilang first lady before na si Imelda. So isa yan sa mga bailiwicks talaga ng mga Romualdez at ng mga Marcos. Hindi po nag-attend si Senadora Amy, si Senadora Pia Cayetano, at si Congresswoman Camille Villar. So discuss natin isa-isa. Unahin natin si Senadora Amy Marcos, okay? Para sa akin, doon sa lahat ng nangyayari ngayon dito, ang pinakatatamaan sa midterm elections walang iba kung hindi si Senadora Amy, dahil po sa balota siya lang ang may apelidong Marcos. Okay? Lahat ng mga galit kay Marcos mukhang madadamay itong si Senadora Amy. Of course, sa kanyang statement, naaawa siya kay dating Pangulong Duterte. Nakikita naman na she is trying to get to the side ng mga DDS, ng mga diehard supporters ng mga Duterte. O kaso ang problema po, maski yung inner circle ni PRRD ay ayaw o sinushu palabas itong si Senadora Amy. Kanina lang si Panelo sinabi niya lokohin niya ang lelang niya, bulahin niya ang lelang niya. So parang talagang kumaga sa DDS side, hindi din sila ganon katiwala kay Senadora Amy. Ang problema, habang hinahabol niya itong mga DDS, nawawala naman sa kanya itong mga loyalista at mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nga naman ikaw na kapatid hindi mo masuportahan ang iyong kapatid na presidente sa panahon na pinakakailangan kanya? At napili mo pang hindi umattend doon sa rally, kumaga yan ang show of support sa iyong kapatid eh. So double black eye pa kay Senadora Amy. Syempre wala naman siyang boto mula sa mga yellow pink. O yun talaga, 'di ba? Imposible talaga 'yon. Wala din siyang nagkakaproblema din sa kanya yung mga Dabar Cards dahil dun sa Pepsi movie. So ang laki ng problema ng Senadora Amy kasi hindi niya alam kung saan siya lalagay. Kaya nga ang sabi sa kanila ni Congresswoman Garin, pumili ka na. Diba? Sumama ka na kung nasaan yung puso mo. Follow your heart. Hindi pwedeng best of both worlds na namamangka ka sa dalawang ilog. And tas ngayon kung kailan kailangan ka ng iyong kapatid dahil sobrang daming nambabash sa kanya, ngayon ka pa mawawala. Diba? So yun ang problema. Importante sa atin yung pamilya. Kaya nga nagigets natin bakit yung pamilya ni Duterte ganun. Itong pamilya ni Marcos, kaysa mag-stand kasama niya nandoon sa kabilang pamilya. So yun, isa. Pangalawa, si Congresswoman Camille Villar. Narinig na natin, nag-statement yung kanyang kapatid, si Mark Villar. Nag-statement si former Senator Manny Villar. At malapit yung mga Duterte sa puso nila. In fact, ang balita nga noon, sila gumastos noong 2016 na pagkapanalo ni Digong. Malaking pro lang kanilang ginampanan doon sa pagkapanalo ni Digong. Kaya nga first day, nilagay kaagad sa kabinete si Mark Villar, di ba? So, hindi maiwasan yung kanilang pakikisimpatya, which is also a good political move for them. Kaso, ang problema nga, maapektuhan ba yung pagsasama ng mga Marcos, ni President Marcos at ng mga Villar ngayong dahil doon sa ginawang pagkuha kay Digong at pagdala sa kanya sa dahig? Yun ang isang malaking tanong dyan eh. Una yun, yung sa mga Villar. Pangalawa, maapektuhan din ba yung pagsasama sa mga Cayetano? Kaya medyo problematic ito para sa BBM administration kasi 4 na boto kaagad yun eh. Pia Alan, ang tawag dito,
Mark Camille. Kung mananalo si Camille, kung mananalo si Pia. Which is, nasa 11-12 sila ngayon doon sa Pulse Asia. So, hindi natin masabi. Although sa ibang surveys, mataas naman si Senadora Pia. So, si Senadora Pia, wala din ngayon sa Leyte, doon sa stage. Hindi ko alam kung may mga dahilan sila. Baka naman meron. Pero kumbaga minsan, di ba, parang hindi siya coincidence, baka hindi siya coincidence lang na talagang sinadya nila na sa unang rally pagkatapos nung aresto kay Duterte ay wala sila. At kung titingnan mo sa stage, siyam lang yung nakailaw na mga muka, yung mga dumating na mga senatoriable. Kaya yan ang issue ngayon dyan. Of course, si Alan Cayetano, si Senator Alan, ay nagsasalita din. Meron siyang mga issues regarding doon sa the way that PRRD was arrested. So meron din siyang meron din siyang kritisismo tungkol doon. Kaya mabigat itong issue na to at nade-divide. It is up to President Bongbong Marcos how he will handle the situation, ngayon sobrang init kumbaga dapat pinaghandaan talaga nila yan ng ganyang kainit kung paano nila i-diffuse yung situation. Mga Pilipino naman mabilis magalit, madaling makalimot. Yun naman yun. So paano niya i-diffuse yung mga maaring nagtampo, itong si Cayetano at ang mga Villar. How will they handle the situation? Of course, may mga sila Gloria, galit din. Baka INC, baka nagalit din. So mabigat mabigat yung challenges na kailangang harapin ng Marcos admin dahil as an after effect nung pag-aresto kay Digong. Pero ayun, tingnan po natin anong gamit nito para sa akin. Baka naman kung 12, kung mawawalan sila ng 3, syempre hindi naman nila papalitan yan. Pero sa mga botante, baka naman pwedeng niya na akong isingit. Baka naman pwedeng makadagdag man lang. Number 42 ako sa Pulse Asia. Tumaas-taas man lang ng konti, top 30 man lang ba? So anyway, yun naman ang nakakita ko doon na maaaring si Amy baka hindi na sumama sa isa mga ikot ng alyansa. Baka she might take a stand na kumampi sa mga Duterte laban dito. It will be one thing to see Amy, pero hindi din siya papatayuin ng PDP sa mga rally nila so wala din, hindi din so tingnan natin kung saan pupunta ito. So tuloy-tuloy lang po yung ating coverage. See you po sa next video. Stay safe guys. Mark Gamboa, number 27 sa balota. God bless the Philippines.